We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpuprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pakawat na Palo Sebo sa sarong barangay sa Naga City napuli sa disgrasya, makalihis na mabari ang gamit na kawayan kan pirang kalalakihan. Uyan report ni Chris Novelo. Como parte kan selebrasyon kan kapestahan kan Barangay Lerma sa Naga City, nag-organisar rin mga pakawat sa lugar. Saro na digdi, ang Palo Sebo na pinartisiparan kan pirang kalalakihan. Mahihiling sa video na ini na maugmang nagdadalan ang mga resident as in excited na maaraman kung sisa ang makakakuha sa banderitas na nasa itaas kan kawayan para sa premyong 4,000 pesos. Alagad abanaban pa. Bigla na sanang nabari ang kawayan asin buminagsak ang mga lalaki nasa itaas kaini. Saro sa mga nairido si Vicente Doctolero na nanidipisilan niya na makatindog huli sa sinapo kay ning lapo sa likod. Hindi ko man ito akala na maarong ka itong disgrasya. Kaugmaan niya ni. Pasalamat man ini na dahito minama sa live warning kuryente ang kawayan na ginamit sa pakawat. Paliwanag kan barangay, bako sindaan nag-organisar ka na sambitan ng pakawat. May sukol sa bot na 20 metros ang kawayan na gamit asin gabat kan mga partisipante sa kawat ang rason kan pagkabari kaini. Medyo talaga alangkaw si Palo Sebo. Talagang iniiling ko ang sitwasyon. Paratong patong dahil paratong patong. Mga pirang step, dahil pa na ano, pero namamati ko na, nag-iro-iro. Apwera ki Victor, tulong iba pa ang nairido sa insidente kung sain, sa rodigdi ang nagpaparahi pa sa ospital, makalis mabarian in Bitis. Sana po, abangan man kami. Ito po, may pamilya man. Mayo naman nakakatrabaho, taarog kayan. Huli sa nangyari, pigsyerto kan barangay na di naliwat ninda tutugutan ng magkapagkunusiring parehong pakawat sa lugar, nganing malikay na ang siring na aksidente. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Tulos na binawian ni buhay ang sarong 72 anyos na babae sa Barangay Binyahan, Ragay, Camarines Sur, makalihis na maligis kan paabot na truck. Pasado alas 6 kasubagong aga. Sa inisyal na investigasyon kan Ragay Municipal Police Station, biyaheng Metro Manila ang inbueltong truck na magilid kuta na para mag-ihi ang driver. Alagad mientras na pagilid na para magpundo. Naligis kay ni ang biktima na naglalakaw sa outer lane o pinakagilid kan tinampo. Sigun sa pulisya ang depensa kan driver kan truck, dai kay ni tulos na hiling ang biktima. Pigpurbaran pa subuot kay ining magpreno, alagad nabudalan asin dagos man giraray kay ining naligis ang biktima. Sa presente nasa kustudiya pa kan Ragay MPS ang driver kan truck na posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Magilid po dapat siya, magilid maihi ko sa gilid. Kaso nabigla na lang po siya na ini yung biktima, yung sa gilid man. Nag-try man po siya mag-brake, may mga skid mark man po dumangkan sigulong na para maiwasan niya po ito. Pero dahil na po kinaya, na tagasaan niya na po so nasabing biktima man. Tapos nagulungan po, kaya natulos na isinagadan po. 1 peso and 50 centavos hasta 2 pesos na aumento sa presyo kan produktong petrolyo kabawasan liwat sa dilihensya kan mga nagkakayod. Reaksyon kan pirang tricycle asin jeepney driver sa Camarines Sur manungod sa bagay na ini sa tuyang dangugon sa report na ini ni Jessica Calinog. Sa ika-6 na magkasunod na semana, puon kan Hulyo 11 ang presyo kan mga produktong petrolyo liwat na maumento. Piso asin 50 sentimo sa kada litro ng diesel,
piso asin 90 sentimo sa litro nin gasolina, asin 2 pesos 50 sentimo man sa kada litro nin kerosene an i-implementar kan mga kumpanya nin petrolyo sa nasyon ngunya na semana. An epekto ka ini, syertong urog na mamamatean kan mga nagkakayod, arog kan 56 anyos na si Tatay Franklin. Magabat na sa bulsa, dakulang kabawasan pa subuot sa saindang dilihensya. Kaya an hagad ninda, kung itataas ang gasolina, itaas mang pamasahe. Garo, mas kidit man sana yung dagdag man. Sana ma'am, dain na yan ta. Siyempre, dagdag pa naman yan sa sa mga aki mi. Mahagad sinda. Imbis na itong pinagtatauming arog lang gayang na madagdag ta. Kung iya nga na madagdag ng 2 piso. 12 pesos ang minimum na pamasahe sa Banwaan in Bula, 50 pesos man ang biyaheng Bula Naga. Kung susumahon, kaya pa man subuot kan bulsa kan mga tricycle asin jeepney driver ang presenteng presyo kan petrolyo. Daysa na magbalik sa labi 70 hasta 90 pesos ang presyo kaini, ta mapipirita na talaga sindang ilaban ang dagdag pasahe. Gusto ko man ko ta, magdagdag man ning pamasahe. Kundi base po kaya digdi sa kuyan, ang nahihirakan ko po ang mga pasahero. Kung igdi kami sa Bula, dahil na po kami magdagdag ning pamasahe. Tanggalon na lang po ang kalaban minigdi sa tinampo. Unang-una may kalaban, door-to-door tricycle. Enot ng pigpaliwanag kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau na an aumento sa presyo kan petrolyo huli sa production cut na pigpautob kan major suppliers kaini na Saudi asin Russia. Igwaman ko tanin dikit na produksyon nin petrolyo sa Pilipinas, alaga de ipasubuot kaya kaining maitao an kaipuhan na daily consumption. Yung pinag-uusapan natin sa daily equivalent ng consumption natin in crude oil, umaabot po tayo ng halos 480,000 barrel per day. Tayo, few thousands in a month pa yan, wala po talaga tayong kakayahang mag-produce ng ating sariling pangangailangan at this point in time. Dayman subuot nagpupundoan ahensya sa pag-imbitar nin mga investor na mag-explore sa paagikan service contract, nganing makaprodusir nin mas dakol na petrolyo sa nasyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sulo nagbungkaras sa Naga City People's Mall kan weekend. Mantang pagirumdum kan BFP urog na sa sunod-sunod na grass fire aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, duwang stall ang partially damaged mantang apat ang totally damaged sa nagbungkaras na kasulo sa Naga City People's Mall kan nakaaging aldaw. Sarong kasulo ang nagbungkaras sa second floor kan Naga City People's Mall pasado alas 11 ng banggi kan nakaaging aldaw. Mananawag sa video na ini ang pagpurtukan kan mga paninda sa lugar. Mantang naglalakop ang kalayo. Sigun sa report, halos 6 na stall ang nadanyaran kan kalayo. Sangon yan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad, alagad dulo ang pigihiling na rason na pinunan kan kalayo. Si sa electrical, may mga nakuha kami duman na extension wires. Ansaro pang kayan may duman, to sabi, may duman yata sa iriinutan, duman yata nagruruluto. Pigihiling man kaini, ang subuot mga aking nagtatarambay sa merkado publiko na posible nagkarawat ning kalayo. Labi man ang pasasalamat kan pira nagrerenta nin stall, harani sa pinangarihan kan kasulo na dainadamay ang sa indang pwesto. Salamat, taday man kami na naagapan tulos si Kasulo. Pasalamat sa Diyos, taday man kami nadamay. Kasubago, kan nag-conducer naman ng clearing operations ang mga personalized kan SWMO as in City Engineers Office para hilingon kung naapektaran ang structural integrity kan merkado. Mas lalo po na i-check ang City Engineers Office dahil aratawan po na haloy na iyan, building na iyan. So may mga ginigibo ng aning retrofitting para po mapasiguro itong strength kang merkado publiko. Apwera sa mga kasulo sa mga establishmento, haros sunod-sunod man ang nairirehistrong grass fire sa rehiyon sigon sa Bureau of Fire Protection Bicol. Iniposibleng inhuli sa maduros na panahon, tanganing maibitaran ini ang nabiso kan BFP sa publiko. Naiwasan po natin yung mga open fire, yung pagsusunog sa labas, pagsusunog ng dahon, pagsusunog ng mga damo. We also encourage na para po makapulagan ng sunog ay mag-save po tayo ng numbers ng ating local fire station at in case of a fire incident, tumawag po agad.
8 gibo sa light materials itong mga stalls digdi sa Naga City People's Mall na mga nagkasurulo. Sa ngunyan nga ni Kate, parong-parong tapa itong mga aso sa mga nasulo mga gamit digdi sa second level kan Merkado Publiko kan syudad. Indicate si porsyon kan Merkado Publiko na harani digdi sa Naga River. Mientras tanto, sigon sa Bureau of Fire Protection Naga City, kung mas o menos 300,000 pesos ang winalta danyo sa nagbungkaras nga ni kalayo digdi sa Merkado Publiko kan syudad ni Naga. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Mga sira sa sarong salog sa Daraga Albay nagkagaradan. Mga residente nagtutubod na igwang nag-apon nin hilo sa lugar. Uyan report ni Rosie Nieva. Labing panghihinayang ang namamatayan ngunyan kan mga residente sa Purok 7, Bigaw, Daraga Albay. Makalihis magkagaradan ang mga sira sa salog sa nasambitan ng barangay. Nagtutubod ang mga residente na igwanin personang nag-apunin hilo sa tubig. Dawa kaya sa dit sanaan salog, alagad mayaman ini sa manlain-lain na sira, hulita protektado ini kan mga residente sa lugar. Siyempre po, unang-una nalungkot po kasi ang dami pong mga maliliit na isda na hindi pa naman po pwedeng mapakinabangan. Tapos ayun po, namatay lang. Nanginayang kami dahil pag gusto namin manguha dito, hindi na kami pumupunta sa malayo, dito lang pwede na. Kaya para maisalbar pa ang ibang mga sira, nagtarabang-tabang ang mga residente na linigan ang tubig sa salog. Sinalok ng timba para maalis doon sa sa ilog, sa tubig, para hindi masyadong kumalat yung mismong lason. Nagtutubod man ang chief tanod sa lugar na posibleng igwang nasuya sa inda huli sa pagiging mahigot sa pagpapangalad kan iligal na pagsisira sa nasambitan ng salog. Parang tinatraidor yung isda namin dito. Kasi yung may pinagsabihan kami dito na nangunguryente ng isda, parang nagalit siya. Pangapudan man kan mga residente sa may gibo kaini na sana makonsensya asin dai nagiraray gibuhon ang siring na insidente. Naipaabot naman ini sa mga opisyal kan barangay para sa maninigong aksyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ano lang po si reaction nindo sir na duman sa 2 pesos na tigahagad na dagdag pasahe? Sa muya ma'am, okay man yan sa muya, tadagdag man. Kaya lang minsan nalagmi man si mga pasahero sa hirak man baga. May mga aki man kaming makuapo. Hirak man mga gurang kung tatasan mo. Okay sa naman yan, tirak man kading mga nagpapasada, lalo nang naglalangkaw ya. Kuha, krudo, gasolina, tapos po ading barakalon, irak man kading mga nagkakayod. Nagmamahal rin po kasi yung mga ngayon like gasoline po, halos everyday po siya nagmamahal. I think po valid naman po kung magtaas po sila. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang insidente nin pangungulog nga irehistro sa banwaan ni Daet Camarines Norte. Mga insidente sa pool sa CCTV. Uyan report ni Rosie Nieva. Mag-aalauna nin mag-umagahon kan Agosto 12 kan mairehistro ang insidente nin pambubugbog sa ampangan kan Sarong Bar sa Central Plaza Complex, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Sa CCTV footage na ini, mahihiling na nakatukaw ang 32 anyos na biktima sa iyang motorsiklo kan biglang magtulok ang 4 na sospek asin pigtarabangan ining bugbugon. Tulos man na nag-awat ang pirang tao sa lugar. Kan udto na, personal man na nagpasiring sa Daet MPS ang tulong sospek asin voluntaryong nagsuko sa mga otoridad. Padagos man ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Mientras tanto mag-umagahon kan aldaw nin Domingo, sa pulman sa CCTV ang ginibong pantitrip kan pirang kalalakihan na lunad kang top-down tricycle sa sarong 18 anyos na lalaki asin minor de edad na kaibanan kaini sa kasentrohan kan parehong banwaan. Mahihiling sa CCTV ang pagdulok kan lalaki sa mga biktima asin bigla na sanang sinuntok ang 18 anyos mantang tulos na nakadalagan ang kaibanan kaining minor de edad. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan Daet MPS mantang pigsususog ang nasambitan ng mga sospek. Nagpagirumduman ang PNP sa publiko na likaya na muna ang pagluwas tuyong matanga na asin tulos na i-report sa inda ang mga siring na pangyayari para sa mas marikas na aksyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Lalaking nanghabon sa sarong kakanan sa Vinsons, Camarines Norte arestado, makalihis na maimbelto sa sarong aksidente. Uyan report. Pasado alas 11 nin Banggi kan Agosto 12, mahihiling sa CCTV footage na ini ang sarong lalaki na nakaputing t-shirt asin itom na shorts na pinagkasya an sa iyang sadiri sa grills na gibos sa kawayan kan sarong kakanan sa Barangay Santo Domingo, Vinsons, Camarines Norte. Makalihis makaluwas, saka na ini naglakaw parayo sa lugar dara ang cellphone na nako akaini sa laog. Sigun sa biktima, bakusa na ini ang enot na beses na naglaog sa lugar asin naghabon ng sospek. Noong unang pangyayari po, siya din yung pumasok dito, inamin din naman niya. Yung una po yung business permit ko, yung speaker ko, pagkain. Sa ibong nalado kinaagahan, sarong siklista man ang pigtabangan kan mga otoridad makalihis mahagop kan sarong motorsiklo sa kalabaan kan tinampo sa nasambitan ng barangay. Alagad kan ihahatod na ang lalaki sa iyang harong, dumana ininahiling kan biktima asin nabisto na ito ang taong naglaog sa iyang kakanan asin naglalay kan sa iyang cellphone. Tulos man ining dinakop kan mga barangay tanod asin ipinaaram sa kapulisan. Nakilala daw po sa CCTV, ayun daw pong naangkas ko na bata, ayun daw po yung yung suspect niya. Di balik na naman po ako ngayon. Pagdating ko po doon, huli naman, di na nakakawala at kiro na po namin. Nakuruli ng mga tao doon. Sa ngunya nasa kusturya na kan mga otoridad ang suspect para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Inspirasyon ang hatod kan 30 anyos na entrepreneur sa Banwaan kan Kapalonga, Camarines Norte. Makalihis ining bistuhon kan Department of Trade and Industry como Most Inspiring MSME para sa taong 2023. Siya si Abner Marca Aler na nasa likod kan magagayon na handicraft asin furniture, nagibos sa ratan, pugon asin iba pang indigenous materials na makukuasa na sa kabubuldan kan nasambitan ng pasilidad o munisipalidad. Kasabay kan trayumpong ini, kadakol man ang natauan ng trabaho na nagiging katabang ni Abner sa paggibo kan nasambitan ng mga produkto. Sa ngunyan, kasabay kan pagpapadagos kan negosyo ni Abner, naglalaom ini na dakol pang mga tao ang mai-inspire sa iyang istorya. Urog na ang mga maot na purbaran ang pagnenegosyo. Maraming nagkaroon ng trabaho yung mga dati naming welder, karpintero, pagagawa ng mga furniture maker, nagkaroon din ng trabaho. Malaking tulong ito sa amin simula nung nagsimula kami nito nung bang year yun. Nung magawa kami nung di pa na pandemic, nagawa kami ng mga duyan doon. Sa selebrasyon kan ika-74 na taon kan pagkakamukna kan Banwaanin Ocampo, Camarines Sur, para sa pagtaong kaugmahan sa mga residente sa paagi kan man iba-ibang aktibidad. Pigmaot man kan LGU na matauan atensyon ang mga indigenous peoples community sa 12 barangay kan sa Indang Banwaan. Nagkaigwaman nin espesyal na aldaw para sa Sainda o IP Day kung sa inliwat na ipigbida ang kultura asin tradisyon kan mga katutubong agta tabangnon si Maron. Naglalauman ang mga katutubo sa Banwaan na lugod, urog pang mapreserbar ang sa indang kultura, asin bistuhon man kan publiko ang sa indang papel, asin kontribusyon sa komunidad. Siring man na mahali na ang diskriminasyon sa sainda. Pigpupursige may pa po iyan. Ninghulita, iyan po anday pwedeng mawara sa nasyon kang Pilipino. Ninghulita, Pilipino po ang agta. Iyo talaga ang pinaka prioridad ang Pilipino. Mayo pong halo ang agta tabangnon si Maron. Magandang development. Because indang one day allotted for their activities. Bako lang po petrolyo ang naglalangkaw mo niyan. Pati ang mga prime commodities ta po. Mga pang-oral daw tang pangangay pong binabakal. Naglalangkaw po yan. Depende man po sa kung sa inda po baga ni kay po mahal po bagang gasolina. Medyo sad kasi po student po kaya ako and ang dagdag pamasahe po is especially ang mami ko na lang po ang nag-work sa amin. So parang mas mapapabigat siya sa everyday ko kasi uwian po kaya ako from Naga to Sipoco. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. US-based na non-government organization may misyong itour sa Pilipinas saan mga Pinoy na estudyante gikan sa Amerika. Ang detalye sa report ni Don Jimenez. Ako ining simpleng field trip kan mga estudyante. Gikan sa Amerika, sa Pilipinas ang destinasyon ninda na inisyatibo kan non-government organization na nakabase sa Boston, Massachusetts. Kaiba kan Philippine Living Heritage Initiative ang pili na Filipino-American high school students para sa sarong leadership program. Kabale sa tour ang misyon na maipahiling sa saindaan kultura asing gawi-gawi kan mga Pinoy. It is life-changing because there are so many Filipino Americans in the diaspora who have a deep desire to really understand their roots, to know who they are. Pigbisita ang manibaybang lugar poon Luzon, Visayas, hasta Mindanao. Nag-enjoy sa mga Pinoy dish asin nagpasyar sa mga patok na tourist destination, siring kan Intramuros, partikular sa San Agustin Church, Fort Santiago, asin iba pa. Just being here in the country, talking to other Filipinos, tasting the foods, smelling the smells, just being here and really just trying to understand what it's like to live here in the Philippines. By letting them see the beauty of our country, the nuances of our culture, it will establish a certain self-awareness of what it means to lead as a, young Filipino leader with a global mindset. They can come back in their own time and then think about how to give back to the country that we all love. May pira na siring ni Riley, nakakapirang balik na sa Pilipinas, alagad first time na mag-tour asin masirip an gayon asin historia ka nasyon. And just learning more about our roots, the stuff we might not have known if our parents didn't tell us, or we might not learn in American classes, because they're not always in detail. Importante para sa mga estudyante na dai malingawan ang lahi na sa indang pinagikanan. To delve more into the historical aspects of the Philippines, and it's really helped me understand my identity through that lens. Padago subuot na masirbing tulay ang grupo para sa mga estudyante, nganing sa masunod nindang pagbisita, day na sinda magiging dayuhan sa sadiring bayan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Nasa 60 hovenes sa Barangay Tuwaka sa Banwaan, kan Basud, Camarines Norte, ang nabenepisyohan nin libreng turi na inorganisar kan grupo kan kapulisan asin media sa probinsya. Nangenot sa aktibidad ang medical team gikan sa NCPPO, RHU Basud asin provincial government kung sa intinawan pa ang mga ini nin libreng tsinelas. Ipinagirumduman kan Municipal Health Office ang importansya kan pagpapaturi sa mga health expert ulita syartong malinig ang mga kagamitan sa nasambitan ng serbisyo. Apara kaini nagkondusir man nin blood sugar test asin pagbugtak nin fluoride sa ngipon kan pirang residente kan barangay. Ang nasambitan ng aktibidad ang parte kan kamauotan kan mga otoridad na mas maparani sa komunidad urog na sa mga hararayong barangay. Mga pasyente na ating binigyan ng serbisyo ngayon, yung tamang paglilinis, sabon, tubig, betadine, wala pong ibang nilalagay dyan. At yung pag-inom ng antibiotiko para maiwasan yung infeksyon. Nagtapos sa pag-aadal ang 28 persons deprived of liberty o PDL sa Camarines Norte Provincial Jail sa paagikan Alternative Learning System. Saro sa mga nagtapos si alias Marie, na labing nagpapasalamat sa naresibing pagkakataon na maipadagos ang sa iyang pag-aadal. Sigun sa iya, gagamiton niya ang sa iyang mga nanudan tanganing makatapos hasta sa koleyo sa oras na makaluwas na sa pagkakakulong. Mientras tanto, pig-umauman kan gobyerno probinsyal ang pasilidad asin ang DepEd huli sa nangyaring primerong pagtatapos kan PDL sa senior asin junior high school magin sa elementarya. Naglalauman sindang magiging dalan ini para sa dagos ng pagbabagong buhay kan mga PDL. Sarap po sa pakiramdam, lalo na sa aming mga PDL na binigyang pansin upang mabigyan ng pagkakataon na maituwid ang landas. Sa otro semana pa, opisyal na mapuon ang klase kan mga estudyante sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Nabua, Camarines Sur. Alagad ngunyan pa sana, may pa-welcome na sa sainda ang administrasyon.
Ngunya na 2023, pigsaselebrar kan kolehiyo ang sa indang Ruby o 40th Foundation Anniversary. Kaya sa pagbalik eskwela para sa school year 2023 to 2024, pigmauot kan administrasyon na maibale ang mga estudyante sa selebrasyon kan milestone na ini. Sarong misa nin pasasalamat ang isinagibo sa laog kan sa indang gymnasium antes ang pinakaprograma. Sa luwas man, iba-ibang booth man ang pigpreparar kan mga estudyante o student organization para sa indang kapwa estudyante. Kasabay kay ni hagad man kan administrasyon asin kan Supreme Student Council ang kooperasyon asin partisipasyon kan labi 13,000 na mga estudyante hasta sa pagtapos kan sa indang pagklase sa CSPC. This is our 40th year. Life begins at 40, so they say. But development of Camarines Sur Polytechnic Colleges started in June 10, 1983 when it got approved by then President Ferdinand Marcos. And we would want to ensure that our students will remain grateful to the early beginnings of CSPC. We will also organize different activities for our students na mas malilinang nila ang kanilang mga kakayahan and mga knowledge all throughout the year. Marian Rivera maugmang nagselebrar kan sa iyang 39th birthday kay banan an sa iyang pamilya. Uyan report ni Don Jimenez. Nagkasanaman sa price tag dance challenge si Dennis Trillo. Dahil ini nagpahuri sa trending dance challenge sa TikTok na pigsabayan niya panin sa diri niya man na moves. Ang pagbaili ni Dennis ikinaugmakan fans sa singunyan, nagahalat na kung si isay pang kapuso star ang sunod na makasa sa dance challenge. Pigselebrar ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang sa iyang 39th birthday kan Sabado, Agosto 12. Pigheras man ni Marian sa iyang Instagram ang sa iyang birthday photoshoot na panunin pasasalamat sa kagurangnan sa pagtausubuot sa iyan in best birthday gift ever ang sa iyang pamilya. Pinusuan man ka netizens ang photos niya kay bana na nagum na si Ding Dong Dantes asin ang mga aki ninda na si Zia asin Ziggy. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagsirbi sa nasyon.